Kakagaling ko lang ng Showtime. 2 beses na ako nagja-judge sa Escort of Appeals. Bakit ako ang napiling hurado? Sorry tayo muna tayo sandali. Naaalala ko dati, nung Showtime dancer pa ako, 2010, pinipilit ko talaga na mag-aral. Nahihirapan akong pagsabayin kasi kinuha ko lahat ng mga units ko nun. Late na talaga yung mga sked na kinuha ko. Pag nagtuturo sa amin yung prof namin, wala na pumapasok sa utak ko. Like, wala na talaga. Kasi parang sobrang pagod na talaga yung utak ko. As in, pagod na talaga siya. Parang nasa utak ko yung steps para bukas, para sa prod, yung ganun. Ang hirap pala talaga pagsabay ng pag-aaral. Hindi lang basta katawan ko yung pagod sa kakasayaw, kundi yung utak ko din talaga na mag-memorize. Eh, alam niyo yung utak ko, ilang gig lang to, parang 2 gig lang ata to. Parang wala ako natututunan. Pero inilalaban ko pa din. Hanggang sa dumating na sa point na araw-araw halos may prod doon sa Showtime. Minsan, may practice kami hanggang gabi, ganyan. Depende rin sa schedule ng artista kung anong oras darating. So, ang nangyayari, napapa-absent ako sa school. Eh, minsan naman, napapa-absent din ako sa Showtime sa practice. Eh, pag wala ka sa practice, wala ka din sa prod. So, paano yan? Napapabayaan ko na yung pag-aaral ko, na yung Showtime money ko, Showtime sahod, ang nagbabayad ng tuition fee ko. Naalala ko si Tito Mel. Sabi niya sa akin, aral ka. Sabi ko, bakit po? Kasi alam mo, ilan kayong dancer ngayon dito? Parang sa 20 ata. Kaya dami-dami ng dancer. Minsan, isa lang napapansin. Minsan, wala pa. Kasi parang nasa utak namin, oh my God, sikat na talaga kami. Dito na kami. Backup dancers na kami. Sa TV na kami. Ma, napanood niyo ba kami? Kaya po may artista na nasa likod kami gumagano'n. Tapos talaga kami. Gumagano'n talaga kami sa likod ng artista para makita kami. Napakagaling ng mentor ko niyan. Tito Mel Feliciano and Tita May Feliciano. Nung sinabi nila mag-aral ako, sige, nilalaban ko. Kaso yun nga, kinailangan ko ng mamili. Gawa ng ako ay napapa-absent sa practice. Pag wala ka sa practice, wala ka sa prod, wala ka sa kurin, wala kang magiging pera, wala akong pang-tuition. So, inilaban ko, nag-Showtime dancer pa din ako. Okay, lahat ng sinasabi ni Tito Mel, lahat tumatatakin sa amin. Diyos ko, pag naging director niyo yun ngayon, talagang matatawa ka na, maiinis ka na, maiiyak ka talaga. Grabe magdisiplina. Nakahanap talaga ako bigla ng tatay ko. Tapos nakikita ko lagi si Tito Mel, sobrang sipag niya. Hindi siya nagpapakita na napapagod siya. Ganun siya. Tapos sasabihin niya, umagang show to. Bago sila kumain, dito sila humuhugot ng lakas, enerhiya. Kailangan mapakita natin sa tao na masaya mabuhay. Hindi parang ang lungkot-lungkot yung aga-aga. Ano ka na magtrabaho yan at mabuhay. Anytime kasi na yun, hindi pa noon time ang Showtime doon. May wawawi pa. Hanggang sa naging noon time yung Showtime. Ito na, pinili ko na yung pagtrabaho ako. Kasi nga, di pwede. Di pwede mo wala ng work. Wala pa si Tyronia neto ha, nung panahon na to, dalaga pa ako nun. Pero sa lahat ng mga pagalit, didisiplina kay Mami Oni nyo na sobrang pasaway. Alam nyo ba na meron siyang sinabi sa akin na sobrang tumatak talaga. Sabi ko, Tito Mel, ba't ka ganyan? Paano nangyari na from backup dancer ka din, nandyan ka na ngayon? Floor director ka na. Anong ginawa mo, Tito Mel? Paano nangyari yan? Ang sabi niya sa akin, Tony, dito sa mundo ng showbiz, hindi mo aantayin na bigyan ka nila ng papel. Ang gagawin mo, dapat maging mapapel ka para magkaroon ka ng papel sa show na to. Ikaw ang gagawa ng sarili mong papel dito. Pero kung mahihiya-hiya ka, yan, sabi niya. Pero kung mahihiya-hiya ka, wala kang kabukuntahan niya. Tandaan mo, the more na makapalang mukha mo, the more na makapalang wallet mo. Yan ang mga linyahan ni Tito Mel at tumatak talaga sa akin. Hindi ako naiya, dapat lalaban ako at huwag ako panghihinaan ng loob. Kasi ito yung mga advice ng mga parents na hindi ko natanggap. Kasi lumaki ako walang mga magulang. Ay! Yun nga. Lumaki ako ng walang mga magulang, so parang first lesson ko tong mga to. Hindi ko alam kung bakit. Nung sinabi niya yun, lagi ako may dalang notebook. At ang una kong inaral ay yung mga sinasabi ng judge. Kasi gusto ko maging matalino kung paano sila mag-judge. Ang galing nilang maging hurado. Like saan nagagaling yung mga sinasabi niyo. So ako nandun ako sa gilid. Katabay ko pa nung si Tita May, naalala ko. Pinapanood ko pa yung mga sumasayaw nun, kumakanta, kung ano nung ginagawang pampasikat. Kasi magpasikat nung panahon na yun. Tapos, titingin ako sa hurado. Tapos may sinabi sila, grabe na-take down notes talaga ako. Talagang, ganun pala yung mga napansin nila, ganun pala. Hindi ko alam, ang gusto ko palang matutunan ay yung papaano mag-obserba at kung ano ang masasabi o judgment ng mga hurado. Ang nahihirap
nahihirapan ako mag-take down ng notes si Meme kasi seryoso, biglang babaliin. Sobrang nakakatawa kasi talaga si Meme. Kahit off cam mula noon, as in talagang napakabilis ng utak niya. Sobrang nakakatawa talaga kasi si Meme. Kahit mula noon, off cam talaga. Kakaiba talaga siya mag-joke, magsalita, and very straightforward siya. Ito mas mabilis. Jowa! I love you. Ano sinasabi ko? Ikaw kasi. Napakasarap. Kaya napakasarap mo. Ayun, going back sa sinasabi ko, kaya napakasarap sa pakiramdam nung unang upo ko as Jurado. Oh my God! Parang kailan lang andun ako sa hagdan at nagsusulat at nakatingin sa Jurado. Iba ba actually yung studio namin noon? Pero mas malaki na ngayon yung studio at nakaupo ako doon at nagsusulat ako at nakatingin ako doon sa Jurado na nakikinig ako. Tapos ngayon yung pakiramdam ko, nakaupo ako, tapos nakapatingin ako doon sa part na yon, yung sa bandang hagdan. Oh my God, talaga. Parang feeling ko, oh my God, ito si Little Tony. Parang nasusulat siya, nag-o-observe siya, nag-take down siya ng notes kung ano yung mga sinasabi ng Jurado. Hindi man ako sintalino nila na mag-comment, ganyan. Pero sobrang nag-enjoy lang talaga ako na hindi ko ma-explain pero para sa akin achievement siya. So kung paano ako naging Jurado, bila na lang po ako message. Yan. Sobrang na-appreciate ko yung showtime. Thank you, malaking bagay sa akin to kasi parte talaga kayo ng growth ko. Super happy talaga ako na napili ako na mag-Jurado kahit sandali lang, kahit ng beses lang. Kasi talaga ako. Kaya pag nandun ako talaga, parang kinakabahan ako na ang saya na parang pamilya, na parang bago, halo-halong emosyon. Kaya nung unang tapa ko din talaga sa showtime, naiyak talaga ako kasi bumalik ako as artista. Kasi naging sobrang pasaway ako at dumating ako sa point na nung umalis ako sa showtime, nabuntis ako ng anak ko, kailangan ko ng trabaho, gusto kong bumalik ulit. At hindi na ako tinanggap ni Tito Mel at saka ni Tita May. At sobrang thankful ako na hindi nyo ako tinanggap. Kasi nagtanda ako, napasaway ako sa trabaho, hindi ako dapat ganon. Basta nag-pursue ako, naging masipag ako, natutuwa ako sa mga pagkakamali ko. Doon ako, nakikita ko si Little Tony nagsusulat. Parang nai-imagine ko siya, parang gano'n. Nakita ko parang, sige lang, masusulat ka. Kung alam mo lang, after ilang years, 12 years, 13 years, uupo ka dyan sa taas. Alam mo yun, kung makakausap mo yung dating ikaw, kung alam mo lang, uupo ka doon, tapos tatawa ka, tapos mag-enjoy ka din. Tapos pakikinggan na lang yung sinasabi mo. Hindi ko alam kung yung mga sinasabi ko is yung ba yung mga na-take down notes ko, parang ang layo. Ang layo ng judgment ko sa mga nasulat ko noon, pero I'm just so happy and gusto ko lang yung i-share. Kaya minsan kung pakiramdam niya parang, ang ganito na lang ako o gano'n. Libre lang mangarap. Libre lang din mag-manifest. Magugulat na lang din talaga one day, ibibigay talaga yun sa'yo. Para sa iba, maliit lang to, pero para sa akin, achievement talaga to. Kahit hindi na nila ako bayaran ng showtime kahit piso, wala na akong pakialam. Ganun yung pakiramdam niya. I'm just so happy na nasa-share ko to ngayon. At sana maka-inspire sa mga tao na parang pakiramdam nila, lagi na lang silang mali. Pakiramdam nila parang ito na lang yun. Mangarap kayo. Kasi pwedeng one day makuha mo. Yun yung masasabi mo na this is a story to tell. I am very, very happy. Oh my God, tuloy na tuloy yung luha ko. Nagpasensya na ito sa pa sa mga may ninyo. Kaya ako dito sinashare sa inyo, syempre. Thank you, Jowa. Para ipakita sa inyo na, ayan, nabasa lang, pero wala na po makeup si Mami Onin. Bili po kayo ng 4-play Bili po kayo! Promise! Ang ganda ng produkto ko pang tanggal ng makeup. Oh my God. So yun lang. Jowa, yakap ako. Hindi lang ito matapos eh. I'm so proud of you. Thank you. Kasi parang kung binabalikan mo siya, yung ganung feeling ba? Ba't naiiyak ka? Siyempre. Ba't ka naiiyak? Siyempre na, proud ako. Oo. Akala mo nanalo ako ng Oscars Award, yung gano'n. Kasi pati siya ng boy ko, parang pinagdaanan ko siya. Parang gano'n. Kasi naalala ko, nakaupo pa ako noon. Tapos, lagi ako napapagalitan kasi sila yung heels ko. So, wala akong pambili ng bago kong dancing shoes. Kasi hindi naman mataas, gano'ng kataas yung sahod namin eh. Yung sacrifice ko na hindi ako nakapag-aral, kaya bobo ako ngayon. Gano'n, pero worth it siya talaga. Tsaka pag may nag-a-advise talaga, makinig ka talaga. Kaya thankful ako na Tito Mel talaga. Tsaka kay Tita May. Tsaka sa mga kagrupo ko na siya showtime. Kasi sinaga nila ako. Naiiyak pa din ako, pero happiness siya. Pag naalala mo kasi yung maliit na ikaw dati, parang ganun. Wala na, hindi ko maganda, wala lang makeup. Pero, kahit ka maganda,
I love you po. I love you. Parang hindi na ako palungkot. Ano talaga? Nakantutan na tayo. Huh?